magka-connect. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Then, if we have the righteousness of Christ in our lives, then we will have a proper attitude toward material wealth. No? So, kung tama ang attitude mo, ang right ang attitude mo kay Jesus Christ, magiging tama rin ang attitude mo dyan sa kayamanan mo, sa pera mo. No? Ang problema kasi ngayon, parang nabubuhay tayo, nagtatrabaho tayo para mabuhay. Which in fact, dapat mabuhay tayo, magpuri sa Panginoon para tayo mabuhay. Yan. So, if we have, wala pong sinasabi nito si Jesus Christ in the scripture na ang poverty or legitimate getting of wealth, so hindi naman niya sinabing extreme pa rin. So, mali pong, ang mali dito is to possess things. Hindi po maling mag-possess ng things, hindi po maling magkaroon ng bahay at lupa. Hindi po mali na si Manny Pacquiao ay Kristiyano niya ay milyon ng pera. Hindi po mali yun. Hindi po mali na magkaroon kayo ng bahay at lupa. Hindi po mali na i-aim nyo na makapag-aral kayo sa mataas na school or you gain knowledge or hindi po mali yun. Na maging mayaman, yan na. Ang mali po, wrong for the things to possess is the sin of idolatry. Yung bang itong lahat ng mga pinoses mo, itong lahat ng ginoon mo sa buhay, mas kaysa sa salita ng Diyos, mas kaysa sa Diyos. Alright? Yun po yung malinaw na sinasabi dito ni Jesus Christ. Okay yan, walang problema dyan. Magpayaman kayo, magpakadulubasa kayo, magpakatalino kayo, magpakagandang lalaki, magpakagandang babae kayo. But, ang nangyayari is yung sin of idolatry. Kasi akala natin, kapag sin of idolatry is the things that yung mga may bibulto lang, poon, etc. etc. No. Idolatry is making thing or anything more than God. Kung napakahilig nyo sa gadgets, that's idolatry. Kung mas maraming beses pa kayo nag-gadget kaysa sa nagbabasa ng Bible or nag-worship sa Panginoon, that's idolatry. Kung mas maraming beses ka pa, kung mas atat na atat kang magtrabaho, magpakayaman, overtime, etc., etc., rather than praying man lang sa Panginoon, that's idolatry. Ina-idol mo ang yung work. That's the sin of also the idolatry. If aral ka ng aral, gusto mong maging laude, cum laude, summa cum laude, suman cum laude, magnanakaw cum laude, etc., etc. Yung pinakamataas na makuha mo, pero hindi ka naman nagpe-pray, wala namang Kristo sa puso, that's nothing. It's the sin of idolatry. Minsan tayo, naiisip lang natin pag idolatry is yung revolto, etc., etc. Granted na yun eh. But the idolatry now, ito yung silent and creeping na umaatake sa mga Kristiyano na hindi natin alam. And isa na dyan ay ang kayamanan, pera, investment. Yan. Alright. So, patutunayan natin na dito sa Bible, ngayon pag-aralan natin na hindi naman masama yan. Let's go to Matthew 25:27. Sabi nito sa Matthew 25:27, "Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming, I should have received my own wage usury." So, tinuturo dito, yung mag-impok sa bangko. No? Tinuturo yan. In Proverbs chapter 6, verses 6 to 8, "Go to the ant." Tingnan nyo raw yung mga langgam. "Thou sluggard," o yung tamad, mga tamad, no? "Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided meat in the summer, and gathereth her food in the harvest." So, in example dito, ng preacher or ng writer ng Proverbs na, tingnan niyo yung mga langgam. Wala silang supervisor, wala silang leader, but nag-iimpok sila ng pagkain like the future dahil pag umulan. And you know the story about the grasshopper and the ant, na nag-ipon sila. So, alam niyo ba yung animal instinct? Meron silang ganun eh. Like pa nga tayo eh. Na nag-iipon sila na pagdating ng
tag-ulan or hibernation period, meron sila makakain. No? What's the name? Kalimutan ko talaga eh. Ang pangalan ng bear dun sa Jungle Book. I've watched Jungle Book. Ganda po na effects eh. Ano na? Nakakalam dito. Si Balurete na, hindi si Balu yung uwi. Ito, itong sa Jungle Book, isang instinct ng bear is pagdating ng hibernation period, dapat busog siya. Or dapat marami siyang pagkain dun sa cave. Kasi pagdating ng winter, hindi siya pwede lumabas, etc. etc. And yung bear na to, hindi naman siya panda, grizzly bear siya, tatago siya. So kailangan niyang mag-impok ng maraming honey. So kaya ibigyan si Mowgli, yung bata doon, yung parang si Tarzan doon sa Jungle Book. Naging wise siya dahil hindi siya marunong umakyat ng mataas na mataas, inahandong na mataas yung mga honey, mga pukyutan. Kinibigyan niya si Mowgli, niligtas niya sa isang trahedya, at ang kapalit is to bigyan mo ng mga pukyutan. So nakapag-ipon siya ng marami. During hibernation time, magagamit yan. So, hindi po pinagbabawal ng Bible na mag-ipon at mag-invest for the future. No? I remember, yung kinukwento ni Pastor, nabasa ko yung article niya, yung may grupo na darating na raw ang Panginoon at binenta nila lahat ng kayamanan nila, nagpunta sila sa bundok, akyat sila sa puno, and they waited for Christ to come. And yung pinaka-leader nila, alam niyo po ba na hindi rin naman naniniwala na darating ang Panginoon that time. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-issue pa siya ng post-dated check na after pa nung pagdating ng Panginoon. Sabi nung nag-investiga yung mga FBI, etc. Bihira itong leader niyo. Naniniwalang darating ang Diyos niyo ng ganitong araw, pero nag-issue siya ng mga post-dated check after that. So, hindi rin siya talaga totally naniniwala na time. So, hindi po masama na mag-impok. Hindi po masama na mag-ipon. Ito, sa mga young men, mag-aasawa kayo. Mag-ipon kayo! Alam nyo, ito mark it for me. Tagal na akong may asawa. Kapag may asawa na kayo, bibili kayo ng brief or sando. Nangyari sa akin yan. Hindi, hanap ko ng ganyan. Susukat na ako. Ito yung sinusukat ko. Pag sukat ko, katabi ng menswear, infant wear. Nakita mo, damit ng bata. Alam mo yung brief? Limutan ko yung brief. Mas inuna ko yung damit ng bata. Alam nyo, tama yung sabi ng lola ko eh. Alam mo, ako bago ka mag-asawa, kailangan bumili ka na ng 10 pares na brief, 10 pares na medyas, 10 pares na sandok. Sila yung mga maninneglect mo pag may asawa. Hindi ka na makakabili noon dahil ang uunahin mo na, asawa mo, anak mo. Imbes na ibili mo ng pantalon, nakita mo yung pantalon katabi ng Gain, or katabi ng Nan, Promil, yung bibili mo, Marley ka, wala kang asawa. Totoo yun. Oo. Mahirap talaga. Yung anak ko, hindi pa naman, ano ba pinainom natin kay Jerry? Kay Jerry Gain. Kali ni anak ko eh. Dati, Nan. Wala naman painom Nan. Wala mangyayari. Hindi makakataas sa bagan. Ano nyo, meron? Yung mga ngayon, talagang mamahal. Mamahal talaga ng, after breastfeed, Nag-breastfeed yun, 2 years, baka naman 8 years old na, nag-breastfeed ko yun. Hanggang 2 years lang po yung healthy dun sa ano. And then after that, kahit mag-nido kayo, napakamahal po ng nido. Mag-invest po kayo, mag-import po kayo. Yun yung sinasabi sa Bible. Go to the ants! Tingnan mo yung mga langgam! Grabe pina. Di tayo na-offend sa Diyos. Sinabi sa atin tayo mga langgam. So tayo ng LGBT, offend kay Manny Pacquiao. No? Hayop lang, hayop. Pwede bang hayop na mas magandang hayop, di ba? Yung langgam, tinuring ka ng kayo mga tamad sa mga langgam. Napakabait pa nga ni Manny Pacquiao sa sinabi Dahil hindi lang naman ganun yung sinabi ng Bible. Sinabi ng Bible is karumal-dumal.
kasing kasalanan siya, kasing kasuklam-suklam siya ng mga mangkukulam. O, di ba? Mangkukulam na yung mga yon. So, pag tumayo ka sa katotohanan, talagang pilit na ibabagsak ka. And also in Proverbs 14:23, in all labor, there is profit. But the talk of the lips tendeth only to penury. So, lahat ng pagbabaka or pagtatrabaho, meron kang reward. And you know what? Yun yung naging parusa sa atin eh. Sa ating mga kalalakihan kasi, we're more lover, no, than follower ng Diyos that time. It's very, very obvious nung panahon ni Eva at Adan, dalawa, isa lang ang utos, huwag kainin ito. Sinira po ni Adan dahil mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Tayo mga lalaki, we have this instinct na mahalin natin ang ating kapartner. Minsan, di ba, girlfriend pa lang, alam mo, sinasamba kita. Ano eh, no? Ang mga lalaki ko is more than lover. No? Mapagmahal. Kaya ito, nung sobrang pagmamahal niya kay Eve, alam naman natin problema lagi ang babae na yan. Offense sa mga babae. Inalok ng kasalanan ang kanyang asawa. Dahil ito naman kami namang lalaki na sobrang magaling magmahal, nalimutan namin yung Diyos. Mas inuna pa namin yung mansanas. Mansanas ba yun? Yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kinain, imagine, isa lang utos. Huwag kang kakain ng yempo. Yun na, diba? Yun ang utos. Huwag kang kakain ng yempo. Samantalang inalok ka ni Eva ng Coke Zero. Diba? So, ano yung ibig sabihin nun? Nagkasala si Adan dahil mahal na mahal niya itong, tingnan mo kapag moren, mahal na mahal niya itong babae ito na nalimutan niya ang Diyos. So, ang naging parusa, magtatrabaho ka na ngayon. Dati, palakad-lakad lang si Adan, pagpitas-pitas lang ng makakain, palangoy-langoy lang yan, etc. etc. Hindi mo na pagtatrabahuan ng pagkain mo. So, pwede nga rin yun siguro, pwede yung kay Juan tamad na nakangang ka lang eh. Babagsak na lang sa iyo yung bugo eh. Huwag na mga ugas, ganyan. It's true, siguro. Kasi, ganun kasarap ang buhay ko. And always, siguro ng mga 80s or 90s, lagi ako nananaginip na I was there in the Garden of Eden. Ang ganda siya na. Nakasilip akong gano'n talaga. Ay, yung mist, yung humidity, perfect. Walang aircon, pero sarap. Then, lumalangoy din ako. Kasama ko si Adan. Lumangoy siya, langoy din ako. Pinanood ko. Imagine, 3 days kami sa ilalim ng tubig. Walang kamatayan, grabe. Ang sarap ng buhay noon sa Garden of Eden. And then, we takbo kami, naglaro kami, nakasakit kami sa mga leon. Nakikita yung mga hindi magagawa ngayon. No, nakikipaglaro ako sa mga cobra, sa mga punta ngayon. Ahas tulog lang, takot na takot ako. What is that? So yun yung kasalanan kasi ng tao. Yung the perfect environment, sinira ng kasalanan ng tao. Alright, so in all labor, yun yung sinabi kasi ng Diyos eh, hindi ka nakakain kung hindi ka magtatrabaho. And that's forever. Magtatrabaho tayo para may paipakain tayo dito. So, ito, this is the cycle. Parents or fatherhood or motherhood or tayo mga magulang, we have the responsibility na mag-invest and then magkaroon ng pera, magkaroon ng ipapakain sa pamilya natin, especially sa mga anak natin. Responsibility, yung sinasabi ni Pastor noong Wednesday. Automatic yun. Paaralin natin anak natin, pakainin natin pamilya, etc. But never natin obligahin yung anak natin na magbibigay back. Kasi cycle po yun eh. So, halimbawa, ako, nagkaanak na ako si Jenny. Okay, malaki sweldo niya, or Taylor. Hindi mo siya i-obliga na yung sweldo mo ibibigay mo sa akin. Hindi po ganon. Bahala siya, or bahala kayong mga anak kayo na magbigay sa magulang nyo out of your love. Sa pagmamahal nyo. But,
It is not your responsibility. Meron kasing mga pamilya na, ay, kailangan mo munang paaralin tong kapatid mo, kailangan mo ito. Ba't mo yung pinapasa yung responsibilidad mo dito sa mga anak mo? Eh sabi dito, kailangan ka magtrabaho. Dahil ang bawat labor natin may profit. So, sa nila bakit? Kasi, pag naman siya nagkapamilya at nagkanak, ganun din ang gagawin niya. Ano yung double? Papakain mo na yung pamilya mo, papatayin mo pa yung magiging pamilya mo? Hindi po ganun. May mga pamilya gano'n, wala na tayo magagawa, naging kultura nila. But, ang talagang tama is the cycle na kung mahal nyo talaga yung magulang nyo, tutulong naman kayo. That's Filipino values naman. So, automatic din yun. No, hindi naman din naging maramot yung anak namin. No? Si Jerry, hindi rin maramot. Wala naman kasi ibibigay, no? Kabit-kabit sa mga. Alright. Proverbs 24:34. Ito po. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. See? Nakakapag-build. So, okay lang bumili ng alahas. Kung meron ka talaga eh. Kung okay lang bumili ng yung bahay mo maganda. Okay lang ang maging bahay mo dyan sa mga exclusive subdivision. Okay lang mag-aim na ang magandang yung pamumuhay. Kasi sinasabi naman ng Bible. Basta, ang wrong is the sin of idolatry. Na you love those things na binili mo, na nagawa mo sa buhay, na pinagmamayabang mo lagi, I am the doctor of all of the doctorate, and I have this, I have a 12-story building house, I have many cars, etc., etc. But, pag-pray lang sa pagkain, hindi ka nakakapag-pray. And that's idolatry. Last verse, Proverbs 28:19. He that tilleth his land shall have plenty of bread. Wow. But he that followeth after vain person shall have poverty enough. So, bawat ginagawa natin, bawat pagsusumikap natin, hindi bulag po ang Diyos para makita niya na bigyan ka niya ng reward. So that's investment. So you invest good things, you invest money, treasures, and share it to others, share it to God. So makita natin dito sa ating verse. Let's go. That's only an introduction, mga kapatid. Okay, number 1, lay not up for yourselves treasures upon earth. So ano ba ibig sabihin ng lay up? Yan. Ano natin sa mga basketball player dito, mahilig dito kayo. Lay up. Yan. Parang yung farewell game ni Kobe Bryant. Galit, no? 60 points. Maka-Lakers kasi ito, kaya idadaan ko ito. He's retiring after 20 season. Merong nagawa niya is 60 points. Galing, no? Manalo pa sila. But yung team nila is talunan niya. Alright. So, ang ibig sabihin po ng layout and treasures, galing po ito sa same Greek word lang. Parehas pala yung Greek word nito. At galing ito sa basic form na thesaurizo. Thesaurizo. So, medyo naririnig niyo yung thesaurus, no? Layout, ibig sabihin ng layout is thesaurus. At saka ang treasures is thesaurus din. So, thesaurizo yung layout, thesaurus naman yung treasure. From the Greek word, dito rin natin nakuha yung ating parang dictionary na thesaurus. Thesaurus ba? Thesaurus, ganyan. Maghanap ng mga dinosaurs, mga etc. So, ibig sabihin po ng thesaurus, which means a treasury of words. So, doon sa malimit gumamit ng thesaurus, kasi mas ginagamit na ngayon yun kaysa sa dictionary. No? So, ibig sabihin pala ng treasury of words. Itong translation ng literal Greek na ito, meaning, sabi nito, do not treasure up treasures for yourselves. Yung pagkakaintindi, ang pagkaka-literal translation ng point number 1 natin na lay not up for yourselves treasures upon earth is do not treasure up treasures for yourself. Ano ba ibig sabihin? Para kanino pa yung ginagawa kong pagpapakan? Para kanino pa itong ginagawa ko? Please, for your sharing. Share mo sa pamilya mo, and especially, huwag mong kalilimutan ng God. Ang Diyos. Which, God owns everything. Wala kang pag-aari. No? Lumabas ka sa lupang to. Ikaw, Nico, nung pinanganak ka, may dala ka ba kahit per Bible? Wala.
Or may dala ka ba kahit diaper man lang? Wala. Ang dala mo, wah! Umiiyak ka pa nga eh. Wah! Wala akong dala, wala! Wala! Wala kang dala. No? Because God owns everything. Steward lang kayo. Steward lang tayo. I had millions, you have millions, you have talents, you have gifts, you have riches, you have your cars, you have your talent, you have your career. All of those are just borrowed para sa inyo. They are being lent only to you. Steward lang kayo. Manager lang kayo. We have our big boss. No, kaya we have the responsibility to share it to others and especially to give back to God. No? Ang pinag-usapan ko is eternal investment, hindi lamang po pera. Hindi lamang po ito. Hindi lamang po yan ang pinag-usapan, eternal investment. Parang talagang wala kang ibibigay. No? Kasi wala ka talaga. So you have your time for God. You have to pray, you have the chance to pray. Hindi bawal Hindi po bawal ang prayer. You know what? In other country, bawal na po public prayer. Nakakalungkot, no? Kung alam natin mga Christian country, sa some part of Canada or US, bawal na po mag-pray in public. Dati meron silang prayer in the Congress, wala na ngayon. Imagine, si Steph Curry, alam niya, back-to-back MVP. Oh. So, siya po ay Christian. And he was, kukunin siya dapat ng Nike. Nike. Kaya yung Nike ko, hindi ko na sinusot eh. Itong Nike, masyado siyang business-oriented. Masyado siyang commercialized. Never mo daw babanggitin si Jesus sa mga commercial or kung pag ini-interview ka na, pag-model ka namin ng Nike. Eh si Steph Curry is a Christian, sabi niya, hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari yun. I owe my talent to God and to Jesus. So dinamp siya ng Nike. Kaya kinuha siya ng Under Armour belt. Na okay lang kahit magsalta. Kasi pag i-interview siya, sinasabi niya Jesus before. And then, remember last year, I think it's David Stern pa tayong NBA commissioner na bago na tanggapin yung kanyang MVP trophy, sinabihan siya na, don't mention God. Ano na ngayon sa Amerika, which is alam natin ay Christian country, doon na galing yung mga Baptist na nagaling sa atin. No? And then sabi ni Steph Curry, no, I won't accept my trophy na hindi ko sasabihin si Jesus Christ. Sinabi niya. And remember, Pacquiao nagsabi siya ng against the LGBT, but it's in the Bible. So, kinausap siya ng Nike. So, dinamp din siya ng Nike kasi commercial masyado yung Nike. And then, kinuha siya ng Under Armour. So, yung mga mahilig sa Nike, malaki sa I mean, what I mean is, hindi naman masama na mag-invest. But tingnan niyo po yung investment nyo. No? Sabi nito, do not treasure up treasures for yourself. Yung sa inyo lamang po. No? So, doon sa mga binasa nating verse, Jesus wants to understand that it is right sa ating po, sa mga mananampalataya, na to work and provide for ourselves and our families. Sinasabi niya yun. Hindi pang sarili lang natin yung labor natin. Doon sa mga binasa ko natin kanina mga passages, God teaches us to be dutiful, meaning to be labor, nakapag-trabaho ka, banat ka ng buto. No. And also, number 2, it is not contrary to the scripture to make wise investment. No, sinasabi rin dito na maging wise ka. Marami kang kapera, nagtatrabaho ka naman, mali naman yung mga pupuntahan mo. No? And then, i-invest ko to sa uso ngayon. Alam nyo, isang malaking business din. Kung marunong kayo is the stock market.
So, may stock po ako eh. Sa Meralco, I have stock. Sabi ng asawa ko, benta na namin kasi marami na akong kautangan, marami akong pagbabayaran, marami akong kailangan. So, ganun po. May wise investment na tinatawag. Instead of i-invest mo siya sa ganung mga firm, in-invest mo siya sa casino. No? Bakit? Baka tumama ka eh. Yung magkano ngayon sa loto? Sino nagloloto rito? Magkano ngayon? Uy, ayaw magsalita. Magkano loto ngayon? Marty. Sige, meron naman nakalagay 12 pesos ba? Wala. Imbes na itong 12 pesos mo, i-invest mo ng tama, ano mo na lang sa loto, baka tumama ka. No? I remember, isang kamag-anak, mabibenta yung kanyang lupa, and he was faithful that time in the church, nag-Bible school pa, and then yung sequester area dyan sa Kanlubang, magkakabayaran. No? Meron siya yung lupa doon, and makakapagbenta siya ng 19 million. Nagtuos, 10%, 9 million. 9 million pupunta sa church? Parang ang laki yata. Nag-backslide. Ayaw niya, and you know what nangyari? Na-sequester lang yung hindi nabenta. Hindi sila nakakuha ng pera. Hanggang sa namatay na siya, wala. Imagine, no? Pagdamutan mo ang Diyos na may-ari ng lahat. Huwag ka madamot! Hindi naman iyan eh, pahiram lang sa iyan. Steward ka lang. No? Lay not up for yourselves treasure upon earth. Why? Sabi rito, it is not wrong to prepare for the future. Another thing na points natin under that. So, una, to work and provide for ourselves and our family. Hindi lang huwag tayo maging selfish. It is not contrary to Scripture to make wise investment. It is not wrong to prepare for the future. Look at the end. No? What is wrong is to become selfish and self-centered to accumulate wealth and possessions simply for our own extravagant pleasures. Pang sarili lang. And that's idolatry. No? Then, number 2, sabi nito, where moth and rust doth corrupt. So, ano bang ibig sabihin yung where moth and rust doth corrupt? Bakit nadama yung, ano ba yung moth? Gamo-gamo? Hindi. Ang gamo-gamo, hindi. But parang testing insect din yan eh. Parang gano'n. Yan. So, wood, or something like that. So, para maintindihan natin ito, punta tayo dun sa panahon na yun, nung pagkakasulat ito. We must alalahanin natin na on that day, on that time, nung isinulat ito, yung days of the scripture doon, yung wealth, hindi minimeasure ng billions, millions, pera. Wealth was measured in different ways and by different standards that day. No, nung panahon na at siya ngayon, iba po. Ang wealth noon is often measured by clothing or clothes. Ang kayamanan noong araw, hindi basta sa pera, sa mga damit, sa mga apparel, no? And noon, wala pang mass production companies. No? Items were individually made from various fabrics. Yun po yung kayamanan noon. Itong fabrics na to were targets of the moth. Kaya, sabi niya, ang example dito is, kung ang kayamanan mo ay, kaya nga baka isip, bakit daw uuurin at makukurap? Ang pera ba nun ay inuuod? Yan. So, to better understand that, yung kayamanan kasi nun is mga clothing. Ay, yung mga damit doon, may mga jewels, may mga pakal, may mga etc. na nakukurog or na kinakalawang. No? Even the richest garments, sometimes interwoven with gold threads, were subject to insects, particularly the moth. So kaya pala, nabanggit dito, where moth and rust doth corrupt. Parang nung umpisa pa, hindi mo maintindihan eh. Laying not up treasures in heaven, sabi nito, where neither moth or rust doth corrupt. Ba't ganun? Pera ay uuuri, pera ay so, ngayon yung pera hindi naman ginagamgam or ini-insekto. So that time, yes, that time, yung mga damit, mga yan. So,
Makita po natin. Then, next is, verse ano na tayo? But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through not steal nor steal. So, nananakaw po. Ninanakaw yung mga garments that time. No? Hindi lang sa panahon yun na merong mga scam, merong yung nangyari ngayon sa ano, di ba? Kahit nakatago na yung pera mo. And imagine New York, sa New York bank pa. And then makapaglabas ng $81 million. Imagine, di ba? Sa Bangladesh, mga matatalino, mga programmer na hack yung ano. So makita natin dito, nananakaw po yung pera. So hindi ina-advise ng Diyos na yun yung ating i-invest. But it is not wrong, ha? It is not wrong, di ba? Okay, number 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kasi yun ang mangyayari, magkakaroon ng idolatrous attitude ka. Kung ano yung mahal na mahal mo, kung ano yung kayamanan mo, yung puso mo nandun. May nakikita ba kayo dito or narinig or sa mga commercial? Meron ako nakikita na yung commercial ng kotse na andun siya sa loob ng kotse, may kumot siya, hinihimas siya ng gusto yung kotse niya, and then magandang music, then biglang merong kumalabog na sa kotse. Oy! Tutulog na tayo! Imagine yung asawa, mas mahal naman niya yung kotse. Doon na siya natutulog eh. Ano ba yan? Mas mahal mo pa yung kotse niya kaysa sa akin. And then, nakita ko ng brand ng kotse. Love more. Diba? Yun yung sinasabi nitong mali. No? Nagpakayaman ka, nagpakadakila ka, nakapagandaan, kalubhasa ka, mas mahal mo yun kaysa sa nagbigay mo. Diba? So, sino man nagbigay na lahat? It's God. So, dapat mas bigyan mo ng halaga yun. Alright. I have only 5 minutes. Then, for where treasure is, there will your heart be also. Ganda lang tayo, no? Yan. So, heavenly treasure. Ano ba yung heavenly treasure? Ito yung heavenly treasure. Ito yung hindi tinatanga, hindi kinakalawang, hindi nasisira, hindi na nanakaw. Ito yung isi-share naman natin. This is sharing. This is the time of sharing. So, winning, worshiping, prayer, and everything na alam mo na ikalulugod ng Panginoon. And the challenge this morning is, saan ba natin ililay up yung ating treasure? Saan ba natin ilalaga ang ating kayamanan? Kayamanang material, kayamanang spiritual, nagkakaroon ng division, but in the Bible, it's the same. It's the same thing. No? So, makita natin dito, we are being advised by God na magkaroon ng eternal investment. No? Ang tao na na-sharean mo ng gospel hanggang langit, forever, maaalala yan. Sabi yung tao na natulungan mo lang na pera or etc. Hanggang dito lang po sa lupa yan. But, hindi rin po masamang mag-invest. Kaibigan, ako po, giving testimony, I've invested a lot sa mga kaibigan ko. That's why, sabi ko nga sa inyo, when na-confine na naman ako, dahil yung lungs ko nagkaroon ng tubig, no? 12 days kami sa hospital, and my bill was almost $250,000. So nakukuha ng ganun kalaking pera. So I've invested some friends nung araw, and then they share back to me. No? So maraming kaibigan, yung power ng Facebook ginamit ko. Hindi naman yun na naisip ko eh. Ang naisip ko lang na para maraming iba na may sakit. No? And then nag-post ako sa Facebook, lahat ng investment ko sa kaibigan,
na nagpuntahan. Classmates from elementary, high school, politiko, may nagpunta kasi may mga naging kaibigan ng politiko. And malaki po na itulong. No? And sa pamilya, sa anak, and sa isang salita ko is yung investment ko sa ibang tao, na-share back sa akin. No? Nakalabas po ako ng ospital, nakabayad, ibig sabihin. So, walang utang. I think, sabi ko, makakalabas na kami by means of promissory note. Pero hindi hayaan ng Diyos na magkaroon ako ng promissory note. And the fact na inuna ko ang first fruit at saka ang faith promise ako nga, long time ago, tapos na po ako sa faith promise ko at saka sa first fruit. Yun yung investment ko naman eternal. That's why God is helping me. Kung nagkasakit ako, wow, parang ang galing-galing talaga ng Diyos ko. No? And then, pag-pray niyo po ako, sa Friday po yung aking operasyon. So, malilit po yung aking ugat. So, artificial na ilalagay sa aking ugat. Grafting po, tawag doon. Mura lang naman po, 75,000. Ouch! In compare ko sa fistula po, nakagastos kami ng mga 15 yata to 20,000. But itong graft na to is 75,000. But, sabi ko nga, I invested to God, invested my friend. So, dinalo ko na isang kaibigan, kaklase, kapitan po siya ng taga po, si Aldrin. And then sabi niya, pre, kung sa NKTI ka magpapagawa, meron po dito ng government. Kaya kayo, kung meron po kayo, pwede po kayo lumapit sa congressman natin. No? Hanggang June pa po, pwede pa po, pagkatapos sa election, meron pa pong natitirang 200 million na pondo para sa Santa Rosa. Yung sabi niya, pare, may pondo tayo, 200 million. Kaya lang, talagang bagay sa mga government institution yun. Bigyan ka ng GL or guaranteed letter. So, sinagot. And yun ang ipatuwa naman kami. Sasagutin yung 75,000, punta kami sa NKTI. And then there, nagkaroon ng konting problem. Kasi, ang sinasagot lang pala ng government is yung mga hospital bills, medical expenses, blah blah blah. Hindi kasama yung personal. PF, professional fee, which is professional fees yung 35,000. So yung 40 lang yung sasagbibigay ko kay Cap. Pare, ito, hindi niya na dinaan kay Dan Fernandez eh. Siya mismo nagbigay ng GL eh. Pare, hindi ka mabibigyan ng hindi talaga kasama yung professional fee. 40,000 lang yung mabibigay. Sabi, 40,000 lang. Imagine, nawala sa'yo kalahati. So, di punta kami ni Mama Lynn. Sa Los kami nung Friday. Tignan kami seminar nung press club, lalagay niya. Pagdating doon, sinabi namin na ganun lang. And you know what? Kailangan pa namin 35,000. And dahil nag-invest kami ng God, konting kwento-kwento doon kay Doc, binigyan kami ng discount. Hindi ko na sasabihin. Baka sabihin nyo, ang tindi naman ng Diyos nito. Hindi ko na po sasabihin, baka maingit lang kayo. Ganun po kagaling ang Diyos na. So, ibig sabihin, nakapag-schedule kami sa Friday. May puro ka ito. Baka hindi na kayo magbigay yun. Hindi mo! Ganun po kagaling ang Diyos! You invested and then He will share back to you. So, the challenge this morning is, saan nyo i-lay up yung treasure nyo? Dito na lang ba? Magpakayaman kayo, magpakayaman, wala kayong gawin para sa Diyos, hindi na kayo sumimba, dahil Sunday may pasok kayo, hindi na kayo mag-Bible study kasi may overtime kayo, hindi na kayo mag-share ng gospel kasi wala na kayong time kay God. The challenge is invest eternally. Hindi po lalangaw, hindi tatangain, hindi kakalawangin. But it is eternal. Eternal investment, hindi po mawawala ito. Naka-account sa inyo, in your account, sa heaven. So that's the challenge this morning. Lay not up your treasures. Sabi ko, dun sa langit. That's eternal investment. Amen? Maraming pong salamat.